Kaakibat ng mga sakit na ito, ang pagdami ng maintenance at paggamit niya ng makina para lang makatulog. Nung may severe obstructive sleep apnea ako, meron akong machine, CPAP, which cost mahal. Okay, so gumagamit ako niyan para makatulog. Bagaman sinubukan ni Doc na maging aktibo sa pamamagitan ng pagtitraining at pagsali sa iba't ibang athletic events, hindi pa rin daw ito sapat. Kahit na ginagawa ko itong mga activities na to, para akong yoyo sa weight, bababa ng 2 kilos, mag-gain ako ng 3 kilos. So something's wrong. It's not the exercise, it's what I take inside my body. Samantala, matapos ang 7 taong pagtitiis sa kanyang karamdaman, 2019 na magdesisyon si Doc Brian na itama ang kanyang pagkain. Hindi naging madali ang journey ni Doc sa kanyang lifestyle change. Maraming pagkakataon daw na bumabalik siya sa nakasanayang pagkain. Binge eating, yung yo-yo dieting, ang problem dito is the cravings. Pero dahil na rin sa determinasyong mapabuti ang kanyang buhay at kalusugan, nagawa ni Doc Brian na ibahin ang kanyang lifestyle. Payo ni Doc sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang health journey. Ang unang-unang iisipin mo, ano yung goal mo?